Hala, magkwento naman po kayo. Oo nga po, apaka-boring kasi dito. Oo mga apo, pagkikuha ng libro ko. Ito po la. Salamat apo. Handa na ba kayo mga apo? Ano po bang ikukwento niyo sa amin? Ito ay tungkol sa alamat ni Prinsesa Manora. Siguro maganda iyan. Baka nga po. Noong unang panahon, naligaw ang isang binata sa kagubatan ng Himapan. Hay nako, grabe naman tong gubat na to. Masyadong nakakalito. Nagugutom na ako. Wala bang makakain dito? Oo nga pala, kailangan ko na pala magbayad na sa inupahan kong bahay. Baka palayasin ako. Hay nako, gagawa na lang ako ng paraan. At naglakad si Pranbun hanggang makarating ito sa lawa. Ano kaya ang tinitignan nila doon? May tao siguro doon sa may lawa? Tingnan ko nga. Napakaganda niya. Isa ba siyang kinari? Nais ko siyang huliin at gawing handog at ibigay kay Prinsipe Soton. Paano ko kaya siya mahuli? Kailangan ko mag-isip kung paano ko mahuli ang prinsesa na iyon. Ang alam ko, may ermitanyo malapit sa gubat. Totoo kaya iyon? Alam ko na. Naglalakad at tinahanap ni Pranbun kung saan naninirahan ang ermitanyo. Hay nako, kanina pa ako naglalakad. Makaupo nga. Pagkatapos niya magpahinga, pinagpatuloy niya muli ang paghahanap kung saan naninirahan ang isang ermitanyo. Sa tagal niyang paghahanap, sa wakas, nakita rin niya ang ermitanyo malapit sa isang puno. Ermitanyo, maaari ko bang hingin ang tulong niyo? Kailangan ko po kasing hulihin ang kinari. Alam niyo po ba kung paano hulihin ang kinari? Kunin payo lang po, parang awa niyo na po talaga, ermitanyo. Ako, iho, mahihirapan kang humuli ng isang kinari pagkat mailab ito sa mga tao kapag nakaramdam ng panganib. Paano po yan? May iba po bang paraan? Huwag kang mag-alala, may alam akong paraan. Ngunit hindi ko itiyak kung mapapayag mo ba ang isang nilalang na ito. Isa itong dragon na naninirahan sa pinakamaliblib na kuweba. Sabi ng ermitanyo, malapit daw dito, naninirahan ng isang dragon. Sang parte kaya yon? Nais kong tanungin ang isang dragon kung paano ko huhulihin ang isang kinari. Sang banda kaya dito? Ayun, may isang kuweba. Nang makita niya agad ang kuweba ay agad itong pumasok. Sa kanyang pagpasok ay bumugad agad ang isang malaking dragon. Makapangyarihang dragon, maaari mo po ba akong tulungan upang mahuli ang kinari? Hindi ako sangayon sa gusto mo, bata. Pero bibigyan kita ng isang kagamitan upang mahuli mo ang kinari. Pero nakadepende pa rin ito sa sarili mong kakayahan. Magagamit mo ito upang mahuli ang kinari. Ang lubid na ito ay nandoon sa labas. Sabi ng dragon, dito ko raw makikita ang isang may wagang lubid na makakatulong sa akin para mahuli ko ang isang kinari. Nang makuha na niya ang lubid, agad itong pumunta doon sa lawa. At hinagis ni Pranbun ang lubid. Kung niakala mo na makakatakas ka, nagkakamali ka. Tataliin kita, baka makakatakas ka pa. Wag, pakawalan mo ako. Hindi maaari. Tayo na, lakad.
Nang mapasakay na niya ang prinsesa ay agad itong pumunta sa palasyo upang kitain si Prinsipe Suton at gawing handog si Prinsesa Manora para ibigay sa prinsipe. 2 araw din silang naglakbay upang hindi ito makatakas. Yung mga panahong iyon ay naglalakbay rin pala ang prinsipe sa labas ng palasyo. Sa paglalakbay ni Prinsesa Manora at Pranbon, nakasalubong nila dito sa labas ng palasyo si Prinsipe Suton. Sino kaya yung magandang binibini? Mahal na prinsipe. Ginoo, sino yung kasama mong babae? Mahal na prinsipe, buti nagkita tayo. Meron akong handog sa'yo. Siya nga po pala si Prinsesa Manora. Isa po siyang kinari. Kwento mo sa akin kung bakit mo siyang inihandog sa akin. Ano kaya pinag-uusapan nila? Tutulungan kaya ako ng prinsipeng iyon na makatakas sa lubid na ito. Nung nagkita si Prinsipe Suton at Prinsesa Manora, napamahal sila sa isa't isa at ginantipalaan niya si Pranbon ng pera. Ito ang gantimpala para sa iyong pagsisikap. Sumama ka sa akin at pakilala kita sa amang hari at inang reyna. Binabati kita anak at nakahanap ka ng iyong iibigin habang buhay. Simulan na natin ang pagpaplano ng inyong kasal. At sa araw na iyon, kinasal si Prinsipe Manora at Prinsipe Suton.